Kumusta mga ka-check? No? Ako si #WalkWithLan, ang inyong gabay sa pagtuklas ng mga ideya at pangarap na magpapabago, no? Magpapabago sa Pilipinas. Ngayon, pag-uusapan natin ang isang matapang na pangako mula kay Senator-elect Rodante Marcoleta. Libreng kuryente para sa mga kabahayang may bill na 2,000 pababa. Uy, kasama tayo dyan. Isang pangarap na maaaring magbigay liwanag sa buhay ng milyong-milyong Pilipino. Sumama kayo sa akin, no, sa isang ilang mga minuto na paglalakbay ng inspirasyon, katotohanan at konting katatawanan. Pero bago yan, i-click ang subscribe button, i-like ang video at i-comment ang inyong saloobin. At kung na-inspire kayo sa mga ganitong kwento, magpadala ng super thanks para suportahan ang aming misyon. Let's get started. Noong May 15, 3 araw pagkatapos ng midterm elections, isang Facebook post ang nagbigay liwanag sa social media. Libre na raw ang kuryenteng kumukonsumo ng 2,000 pababa. Senator-elect Marcoleta. No? At agad-agad naging usap-usapan ito. Pero ano nga ba ang kwento sa likod ng pangakong ito? Balikan natin ang pinagmulan noong April 12, April 12 sa isang PDP laban rally sa Zamboanga, Sibugay. Sinabi ni Marcoleta, kapag nanalo po ang PDP laban, alisin po natin yung mga ayuda na yan. Ang gagawin po natin, ganito po, yung mga kumukonsumo ng kuryente, 2,000 pesos isang buwan pababa, pwede na pong ilibre yon. Okay? O di ba, isang visionary na idea, isang plano na naglalayong gawing mas magaan ang buhay ng ordinaryong Pilipino. Mga ka-check, isipin nyo isang araw na walang bill sa kuryente para sa milyong-milyong sambahayan, hindi ba't ito ang klase ng leader na hinintay natin? Pero syempre, kailangan natin suriin kung paano ito magiging posible. Kaya simulan natin ang pagtuklas. Ang pangako ni Marcoleta ay hindi lang basta pangako. Ito ay isang ambisyosong plano na nagpapakita ng kanyang malasakit sa masa. Bilang isang veteranong mambabatas mula sa Sagip Party List, kilala si Marcoleta sa kanyang dedikasyon sa mga mahihirap. At kung titignan natin, ang ideya ng libreng kuryente ay parang isang regalong gustong ibigay ni Marcoleta sa bawat pamilyang Pilipino. Una, linawin natin si Rodante Marcoleta ay nanalo bilang senador noong May 12, 2025. At bagamat hindi pa siya nakaupo bilang senador ngayong May 27, 2025, ang kanyang pananaw ay nagbibigay na ng inspirasyon. Ayon sa Vera Files, ang kanyang plano ay nangangailangan ng konteksto. Pero sa halip na tingnan ito bilang hadlang, tingnan natin ito bilang simula ng isang magandang laban. Para maging libre ang kuryente para sa mga bill na 2,000 pababa, kailangan maghain si Marcoleta ng panukalang batas. Pagkatapos dadaan ito sa Senado, House of Representatives at kailangan pirmahan ng Pangulo. Alam niyo mga ka-check, ang prosesong ito ay para pagluluto ng adobo. Kailangan ng oras at tamang sangkap para maging perpekto. Pero sa track record ni Marcoleta, tiwala tayong gagawin niya ang lahat para maipasa ito. At tungkol naman sa pondo si Marcoleta bilang isang strategist, sigurado may plano kung paano ito popondohan. Marahil sa mas maiingat na paggamit ng buwis o pagbabawas ng korupsyon sa sektor ng enerhiya. Ang mahalaga, may leader tayong handang mag-isip ng malaki para sa masa. Kung libre ang kuryente, baka bukas si Marcoleta pa magpapalibre ng kape sa lahat ng barangay. Pero seryoso ang ganitong pangarap ay nagbibigay ng pag-asa, di ba? Hindi lang libreng kuryente ang plano ni Marcoleta. May isa pang ambisyosong idea siya Alisin ang 12% na VAT sa kuryente. Tanggalin natin ang 12% VAT sa kuryente, baksak ang presyo. Parang superhero na nga si Senador-elect, handang gawing mas abot kaya ang kuryente para sa lahat. Sa katunayan, noong 2022, si Marcoleta at ang kanyang kalyado na si Representative Caroline Tanchay ay naghain ng House Bill number 161 na naglalayong i-exempt ang mga kahabahayang kumukonsumo ng 200,000 200 kilowatts hours o mas mababa mula sa VAT. Kung may papasa ito, makakatipid ang mga pamilya ng halos 240 pesos kada buwan. Hindi ba't isang konkretong hakbang yan tungo sa mas murang kuryente?
Bagambat nakabinbin pa rin ang bill na ito sa House Committee on Energy, ipinapakita nito ang dedikasyon ni Marcoleta na gawing mas magaan ang buhay ng Pilipino. At bilang senador, mas malaki ang tsansang may pasa niya ang mga ganitong reforma. Ang pag-alis ng VAT ay isang matalinong hakbang na magpapababa ng presyo ng kuryente. At kahit na may nawalang kita ang gobyerno, si Marcoleta ay kilala sa kanyang kakayahang magbalanse ng budget tulad ng kanyang mga naunang panukala na naging batas. Ang mahalaga, ipinapakita niya na posible ang pagbabago basta't may political will. Si Rodante Marcoleta ay hindi bagong mukha sa politika. Bilang mambabatas mula sa Sagip Party List, siyang utak sa likod ng Magna Carta of the Poor at Department of Migrant Workers Act, mga batas na nagbigay ng tunay na tulong sa mahihirap at OFWs. Ang kanyang track record ay patunay ng kanyang malasakit at kakayahan. Siyempre may kontrobersiya rin siya tulad ng kanyang papel sa issue ng ABS-CBN franchise noong 2020. Pero sa halip na pagtuunan ang mga debate, tingnan natin ang intensyon niya. Protektahan ang interes ng publiko at ang kanyang ivermectin pantry. Oo nga no, noong 2021, isang halimbawa ng kanyang pagiging proactive sa panahon ng krisis kahit na may mga tanong sa agham. Ang mahalaga, handa siyang sumubok ng mga bagong solusyon. Isipin nyo mga ka-check, noong 2017 si Marcoleta ay nagmungkahi ng mas mahigit na budget para sa ilang ahensya, mga mahigpit na budget. Pero ito ay para matiyak na ang pondo ay napupunta sa tamang lugar. Ang kanyang tapang at dedikasyon ang dahilan kung bakit siya nanalo bilang senador dahil naniniwala ang masa sa kanyang laban. Alam nyo, kung si Marcoleta magpapalibre ng kuryente, baka bukas siya pa ang magpapalibre ng aircon sa bawat barangay. Pero seryoso ang ganitong leader ay nagbibigay ng pag-asa sa atin. Bakit mahalaga ang mga pangako tulad ng kay Marcoleta? Dahil ang kuryente sa Pilipinas ay kabilang sa pinakamahal sa Asia. Ayon sa global petrol prices noong 2024, pangatlo tayo sa pinakamahal na kuryente, kasunod ng Singapore at Japan. Kaya naman ang isang leader tulad ni Marcoleta na handang magbigay ng solusyon ay karapat-dapat bigyan ng pagkakataon. Ang kanyang plano ay hindi lang pangako ito ay isang panawagan para sa reforma. Isipin ninyo isang Pilipinas kung saan ang mga mahihirap ay hindi na mag-aalala sa bill ng kuryente at kahit na may prosesong kailangan sundin, ang mahalaga ay may leader tayong handang magsimula ng pagbabago. Ang mga pangako tulad ng kay Marcoleta ay nagbibigay ng inspirasyon, pero kailangan din natin ng pasensya at suporta. Ang reforma sa kuryente ay hindi overnight miracle, pero sa tamang liderato, posible ito. Si Marcoleta ay isang leader na may puso at plano at yan ang kailangan natin. So ano ang gagawin natin mga ka-check Una, suportahan natin si Marcoleta. Kapag nakaupo na siya sa Senado, ipapanukala niya ang mga batas na magpapagaan sa ating mga bill. Kaya't abangan natin ang kanyang mga hakbang at bigyan siya ng suporta. Pangalawa, maging aktibo ang mamamayan, alamin natin ang mga detalye ng kanyang plano, magtanong, magbasa at mag-fact check. Suportahan din natin ang iba pang reforma sa kuryente tulad ng renewable energy at pagbabawas ng system loss. Pangatlo, ipagdiwang natin ang mga leader tulad ni Marcoleta na may malalaking pangarap para sa bayan. I-share natin ang kanyang vision sa ating mga kaibigan at pamilya. Mga ka-check, kung na-inspire kayo sa pangarap ni Marcoleta, i-click ang subscribe button, i-like ang video, at i-comment ang inyong saloobin. Ano sa tingin ninyo? Kaya ba natin gawing realidad ang libreng kuryente? At magpadala ng super thanks para suportahan ang aming pagbabahagi ng mga kwentong tulad nito. Mga ka-check, ang pangarap ni Marcoleta ay parang kuryente, puno ng enerhiya at pag-asa. Bagamat kailangan pa ng oras at proseso, ang mahalaga ay may leader tayong handang lumaban para sa atin. Salamat sa inyong panonood I-share ang video na ito sa inyong mga kaibigan, lalo na sa mga nangangarap ng mas murang kuryente. Hanggang sa susunod na kwento ng inspirasyon, ako si #WalkWithDan at ito ang inyong #WalkWithDan. Magkita-kita tayo ulit. Bye-bye!